Yun, so isang magandang araw mga pisan at syempre muli ako nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta at sa lahat ng nakasubscribe dito sa ating YouTube channel. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe button. Libre yan, fish. Ayan. So for today's video ay gagawa tayo ng content kung saan ay tutuparin natin ang hiling ng isa nating pisan na gumawa daw ako ng video kung paano ko hinuhugasan or kinakarwash yung ating motor. So, ngayon ay huhugasan natin si Akuma na galing sa putikan kahapon dahil umulan. Saktong-sakto. So, ayan. Kung interesado kayo mga piece, stay tuned lang, syempre. Alright mga piso, syempre hindi mawawala yung ating medyo pressure washer. Sakto lang yung lakas niya, no? Hindi siya talagang malakas na pressure washer. Tamang-tama lang, no? Tapos ayan yung ating gagamiting sabon. So hindi po to sponsored ha. So Rock All-Purpose Degreaser. So okay to, pwede yan sa mga kadena kung saan-saan. At syempre itong ating mga brush. Ayan. So ito ay panggulong. Ayan. Tapos yung pang detail natin sa mga sulok-sulok. Ayan. Drum ng tubig. Ito yung optional, no? Yung ating compressors. So ginagamit ko to sa mga sulok-sulok para mabilis matuyo, no? Pwede rin sa mga surface ng motor natin. Pero wag niyong itatapat to sa mga seal, no? Sa mga rubber seal para hindi maapektuhan, no? Ayan. Tapos, ito. Clean chum yung ating pamunas. Ayan. So, yan yung mga gamit na ready natin kapag magka-car-wash tayo. So, tara. Una natin gagawin, gamit tayo ng pressure washer. Mamaya na tayo magsasabon kapag nabanlawan na natin, natanggal na natin yung mga putik-putik sa ating motorsiklo. Yan. So, let's go. Alright, so gagamit tayo ng nozzle, no? Na parang brush or walis yung forma. Ayan, ganyan. Pantanggal ng mga buha-buhangin, mga putik-putik sa ating motor. Tapos saka natin sasabunin mga piece. Ayan mga piso, kung makikita nyo, hindi ko masyadong binasa yung ibabaw. Ayan. So yung bandang gitna at ilalim lang. Kasi hindi naman masyadong madumi yung ibabaw. At para sa akin kasi, maraming electrical parts sa ibabaw na ayokong masyadong mabasa palagi, no? Kapag nagka-car wash. So as long as hindi naman marumi, no? Yung mga electrical parts or yung mga parts dito sa bandang ibabaw, hindi ko na siya sinasamang basain, no? Yan. So, tapos na tayong magbanlaw. Natanggal na natin yung mga buha-buhangin. Ang gagawin natin ay sabon na. Lalagyan na natin siya ng sabon. So yung ating pressure washer ay may kasamang ganito. Ayan. Ayun. So baka gusto nyo malaman kung saan ko ito binili. Siyempre sa Shopee Racing mga piece. Mura-mura lang to. So
sasabunin na natin si Akuma. Sabunin natin si Akuma. Alright mga pis, so pagtapos na natin siya sabunan, pwede na natin gamitan ng ating mga brush, no? Yan, para malinisan yung mga sulok-sulok ng ating motorsiklo, no? Yan. So unahin natin yung fairings. Saka natin tirahin yung ibang parts, no? Tulad ng gulong. Ang result kung bakit ganun ang gagawin ay para hindi malagyan ng buhangin or mga alikabok yung ating fairings. Kasi kung galing dito tayo sa gulong na maraming buhangin, tapos ginamit natin yung brush na ginamit natin dito sa gulong, dito sa fairings, baka magkaroon siya ng maliliit na scratches, no? Ayan. So, hanggat maaari, kung gusto nyo, iba yung brush na gagamitin nyo dito sa part na to, sa gulong, sa mga napupuntahan ng buhangin, at iba rin yung gagamitin nyo sa fairings. So, yun mga pis. Yan, tapos banlawan na natin mga pis para makita natin kung may natira pang dumi. Okay, so pagtapos na tayo sa fairings natin mga pis, doon na tayo sa parts na marami talagang buhangin or mga lupa-lupa, no? Putik-putik. Tulad ng gulong, yan. Itong likod na part ng ating motor, yan. Marami nagtatalsikang buhangin kasi dito, no, mga pis, no? Dito kumakapit yung mga putik. Tapos yung mga singit-singit ay gagamitan natin ng detailing brush. Ayan. Yung mga may hirap linisan na part. So detailing brush ang kailangan yung mga piece. So ikot-ikot nyo lang yung brush dun sa part na gusto nyo malinis. Sa mga sulok-sulok na yan. At yung mga brush natin, mga piece, no, yung mga detailing brush natin, may iba-ibang sizes. Ayan, no. Ayan, ayan. So depende kung gaano kaliit or kalaki yung inyong lilinisan. At syempre depende kung gaano kasikip yung parte na lilinisan yung mga piece. So itong set ng detailing brush na meron ako, mga piece, mura ko lang naman ito nakuha. Siyempre sa Shopee Racing. Ayan.
So Shopee Racing tayo dito. Sana sponsoran tayo ng Shopee, no? Ayan. So napakamura nito. Nasa 100 lang siguro to. Hindi ko na maalala pero murang-mura lang to mga piece. Hindi mabubutos ang bulsa nyo dito sa mga brush na to. Yan, so atin ang banlawan mga piece. At para ma-check natin kung okay na siya. Alright mga piso, natapos na natin linisan, banlawan yung ating si Akuma. So ngayon, gagamit tayo ng air gun. Yan, para mas mabilis nating mapatuyo yung ating motorsiklo. So kung wala naman kayo air gun, okay lang naman yung mano-mano, no? Yung manual, yung punas-punas method. Yan. So sa akin, since meron tayong air gun, siyempre, gagamitin natin yan. At saka pala mga piece, no? Huwag niyong gagamitin yung inyong air gun sa pag-change oil ng inyong mga motor, no? Kasi ito pong ating air gun ay merong moisture, no? Meron pong mga tubig yan sa loob. So kapag ito'y ginamit natin, no, sa loob ng ating makina, eh baka magkaroon ng tubig-tubig, no, kapag tayo nag-change oil. So dun lang tayo sa safe, no. Patient lang tayo, hintayin lang natin na maubos yung oil, no, sa old method. Yung hihintayin natin siyang talagang ma-drain, hindi yung pipilitin natin siyang maubos gamit itong air gun or yung air pressure. Kasi nga may kasama tong konting-konting tubig. Alright mga piso, kapag na sprayan na natin or natanggal na natin yung mga tubig sa mga sulok-sulok ng ating motor, eh pwede na natin gamitan ng ating mahiwagang clean chum. Yan, clean chum, yun. Ayan, so pwede na natin punasan ng ganyan, ng banayad. Yun. Alright mga piso, pagkatapos nating patuyuin itong ating CBR 650R, so lalagyan natin yung kanyang mga black na parts ng armor mat para mas lalong tumingkad yung pagkaitim niya at magmukhang bago yung ating CBR 650R. So kagandahan pa dito mga piece, eh talagang nagkakaroon siya ng hydrophobic effect mga piece, no?
So, parang pag natuluan siya ng tubig, dudulas lang siya. So, dito ko lang siya nilalagyan mga piece, no? Sa mga black na parts. So, although pwede naman sa fairings natin or dito sa tangke, pero mas preferred ko siyang ilagay sa mga black na parte ng ating motorsiklo. Ayan. So, tulad dito. Ayan. Sa parts na yan. Dito sa tapalodo. Dito sa ating mudguard. Ayan. Dito sa part na yan. And dyan. So, lalagyan din natin dyan para tumingkad yung kanyang pagkaitim. So, ayun na siya mga piece. Bagong-bago na ulit. O, diba? Pakalinis. Alright. So, nga pala, pagkatapos nyong applyan nitong armor mat, mga piece, pwede nyo siyang punasan ng yung microfiber na cloth para mas maganda yung kanyang itsura, no? Yung kanyang result. Result. Munti ko nung Tagalogin tapos in English. Resulta. Ayan. So, ayan. Okay na siya mga piece. Malinis na ulit ang ating CBR 650R. So, ganun lang kadali ang proseso ng paglilinis. Ayan. So, isa ang paglilinis ng ating mga motor sa mahalagang parte ng maintenance, no? Ayan. So, hindi lang natin napapahaba ang buhay ng mga parts ng ating mga motorsiklo, ay napapapogi pa natin siya. Ayan. So, sana may natutunan kayo at bago tayo magtapos mga piece, kung mayroon kayong gustong i-discuss or topic na gustong pag-usapan, huwag kayong mahiyang mag-comment sa baba. Ayan. So, huwag kakalimutan mga piece na i-like, share at subscribe itong ating YouTube channel. At balagbagin nyo na rin yung notification bell para lagi tayong updated sa mga bagong videos na ilalabas ko. So hanggang sa muli, as always, stay safe, ride safe, and peace out.